Guys, another day, another vlog na naman for today's video, no? So may hawak tayong kape, guys. Hindi ko na ipipicture sa inyo yung mukha ko, no? Kasi sa video na ito, guys, ay i-share ko lang sa inyo, lalong-lalo na sa mga friendly icon users natin diyan, no? Na may mga issue yung motor nila at ang daming nagko-comment kasi sa akin, guys, na baka pwede ko silang matulungan regarding sa mga motor na ginagamit nila, no, na Kiwi Icon 110cc nga, no. So syempre, dahil user tayo ni Kiwi Icon 110cc, guys, for almost 3 years and 3 months, no. So syempre, ito yung motor pa rin natin, no. So kung makikita niyo, guys, yung motor natin na everyday natin ginagamit, no. So ginagamit din natin ito sa rides at saka sa pag-deliver everyday, no. So yun, guys, for today's video nga pala, guys, ipapakilala ko ulit sa inyo si Kiwi Icon 110cc na almost 3 years and 3 months na natin ginagamit, at kung makikita ninyo yung itsura niya is good as new pa rin, guys. So ano nga ba yung mga experience natin kay Kiwi Icon 110cc and ano yung mga idinagdag nating accessories dito kay Kiwi Icon 110cc, no. So yun, keep on watching lang, guys, hanggang dulo, and please subscribe my YouTube channel and please like and follow my page and my TikTok, no. And sa TikTok po, guys, is ilalagay ko yung mga hinahanap ninyo everyday na accessories regarding sa motor na ito, no, para hindi na kayo mahirapan kung saan nga ba kayo makaka-order ng mga parts ng motor natin, no. So syempre, unahin muna natin yung mga accessories na inilagay natin sa motor natin. Unang-una, guys, itong MDL, no, na genuine yan, guys, no. So meron tayo niyan sa Yellow Basket, at sa mga gustong mag-order, guys, available po yan sa aking Yellow Basket. And kung gusto niyo ng matibay na bracket sa MDL, no, yung walang alog, kahit na mapadaan kayo sa mga lubak na dinadaanan ninyo, walang alog na bracket, no. So I recommend you, guys, itong MDL na bracket na gamit natin, no. So almost 2 years na yan, at hindi nangangalawang yan, guys, at napakatibay niyan, guys. So yun, nasa Yellow Basket po yan, guys. So ito yung everyday kong nababasa sa mga nagko-comment sa akin, no. So akala kasi nila, guys, na yung front shock natin ay nagpalit na tayo, no. So hindi po, no. So sa mga friendly user icon dyan, no, so hindi po tayo nagpalit ng front shock, which is stock pa rin po yung shock po natin. And kung makapansin niyo yung gold na nasa shock na yan, cover lamang po yan, and available po yan, guys, sa aking Yellow Basket. And kung gusto nyo ng axle cap, meron din po niyan sa aking Yellow Basket. Syempre, kapag ka-black yung motor natin, ay mas maganda may ibang color na combination niya, no, para medyo okay yung appearance niya, no. So syempre, yung mags kasi natin is gold, kaya kumbaga binabagay ko lang din black and gold, no. So yun nga, so available yan sa aking Yellow Basket. And kung gusto niyo ng mga ganitong sticker, no, so meron din yan sa aking Yellow Basket, guys. So sa mga nag-comment sa akin nito, no, so kung stock pa rin daw ba yung ano natin, itong wait lang, guys, itong ano natin yan, oh, yan, kung stock pa rin daw ba yan. So guys, hindi na po yun stock, no. So nagpalit na po ako ng brake sa unahan, no. So pinalitan ko na po yung brake sa unahan, which is Honda Beat FI na po yan, no. Kaya hindi na ako mahihirapan kung magpapalit ako ng brake pad sa unahan, no. Kasi brake, yung caliper po natin is naka Honda Beat FI na po yan. Kaya Honda Beat FI yung brake shoe, yung brake pad, and Honda Beat version 1. Ayan, so kung hindi na po kayo mahihirapan dyan, no. So nasa Yellow Basket ko na rin yung brake pad na yan, no. Yan. So yun, guys, no. So sa Yellow Basket ko, guys, is napakamura lang, mas mura kaysa sa mga ibang shop, no. Kasi yung mga accessories tsaka mga parts ko ron, galing din yan sa mga shop na mga tropa, no. Kaya hindi na kayo mahirapan. So kung gusto niyo ng mga gold bolts, ayan, guys, naka gold bolts po lahat yan. Kung makikita niyo, guys, naka gold bolts yan, original gold bolts. Ayan, so meron po ako niyan sa Yellow Basket, at napakamura lamang po niyan, no. So sa mga naghahanap ng cover ng seat cover, no, so nasa 50 pesos lamang to, guys. So check nyo na lang yung Yellow Basket ko, guys, para makamura kayo, no, kung naghahanap kayo ng seat cover, no. So kung gusto niyo ng swak na put cover, no, so masishare ko sa inyo, guys, itong na to, put cover na ito, swak dito sa motor natin, pero ang niyan, guys, is Honda Click 160, Honda Vario pala. So hanapin nyo lang yung Honda Vario na put cover, no. So swak po yan sa ating unit, no. So ito yung na yan, kung gusto niyo ng gold, ayan, so meron din ako niyan sa aking Yellow Basket, guys. So mag-check out na kayo, guys, no. Ito yung isa sa mga solid talaga na order ko nun, itong Motowolf na version 1, guys. Kasi itong Motowolf na version 1, guys, which is almost 3 years na rin natin tong kasama, and talagang
hindi talaga natatanggal yung cellphone natin no, kahit hindi natin masyadong ipadlock. At saka ano na to, flexible na siya guys. Kaya grabe talaga tong Motowolf na to no. Mas maganda itong version 1 kaysa sa mga version 3 no, kasi sa mga ibang user ng motor guys, yung version 3 guys is kapag ka mabilis yung takbo nila at saka malubak, na natatanggal yung cellphone nila. So I recommend you guys na mag B1 kayo ng cellphone holder sa motor no. And syempre, kung naghahanap kayo ng maganda na side mirror guys, na almost 150 pesos lamang guys, pero solid talaga kasi nasa 1 year and 7 months na rin to na gamit ko. So nabili ko ito guys for almost 180 pesos lang. Pero kung gusto niyo ng ganito kaganda na side mirror guys, makakabili kayo kasi sa iba mga almost 350, 400. Pero sa Yellow Basket ko guys, nagre-range lang to ng 170 to 180 pesos guys. So kung ano pa hinihintay nyo guys, so mag-check out na kayo guys no. So yun, mag-check out na kayo guys sa aking Yellow Basket. And this one guys, itong top box natin na almost 2 years na nandito sa aking motor no. So everyday yan no. So napakaganda kapag may top box kasi itong top box kasi guys, kumbaga mahalaga yan kasi marami kang mailalagay diyan, especially kung may mga gamit ka lagi na kapag nagmumotor ka. So napaka-elegant at napakaganda nito. And syempre mare-recommend ko sa lahat ng mga bracket guys, ito talaga, itong sec, napakatibay talaga ng sec guys. So yung top box saka yung sec ko guys, available po yan sa aking Yellow Basket no. So yan yung mga accessories guys na inilagay natin sa ating motor. And lastly guys, itong sa shock, yung cover ng shock no. So meron din tayo niyan sa Yellow Basket guys. And ano pa ba? So yun guys, gold bolts, ayan, so meron tayo niyan sa Yellow Basket. So ito yung mga hinihintay ng mga followers natin guys no, regarding sa ating unit no. So syempre, kahit anong forma ng motor natin, naglagay tayo ng mga accessories. Kung namamatayan naman tayo guys, every time na bumabiyahe tayo, namamatayan tayo ng motor, ano ba yung dapat nating gawin no? So ano ba yung dapat nating i-maintain? So marirecommend ko sa inyo guys na magpalit kayo ng gas pagdating sa ganitong unit no, kasi hindi ito yung Yamaha, Honda, etc. no. So marirecommend ko sa inyo na gas is premium no. So since na nakuha ko to sa kasa guys, is naka-premium na ako guys. Mas mahal siya sa unleaded pero mas maganda yung ano niya, mas maganda yung kapit niya no sa engine natin, lalong-lalo na kapag tumatakbo tayo, mas nagbibigay siya ng hatak. Kumbaga nagbabalanse siya sa engine at saka sa power niya no. So yun yung guys, yung premium na gas. And syempre kapag once na namatayan kayo guys, meron ditong pihitan dito sa loob ng seat compartment natin. Andyan yung pihitan ng minor guys. So yung pihitan ng minor guys, once na namatayan kayo, wag kayong maalarma no, na baka itulak niyo yung motor ninyo. So kung bago pa naman yung motor ninyo, kung nasa 1 year pa lang yan na ginagamit ninyo, kapag hindi gumagana yung inyong motor, lalo na kapag pinupush start ninyo at saka kinikickstart ninyo, pihitin nyo lang pataas yung minor. Ibig sabihin nun, kapag tinaasan ninyo yung minor, mas malakas siyang kumain ng gas. And kapag napa-start nyo na siya, 2 to 3 minutes guys, hayaan nyo lang muna na mataas yung minor, kumain ng gas, hayaan nyo lang. And kapag medyo mainit na guys, ibalik ninyo sa standard or dun sa dati, kasi which is ayun talaga yung mga na-experience ko sa unit na to no. So yun, nangyari na rin sa akin yun, and nung ginawa ko yun, hindi na muli ako na matayan no. So syempre kapag almost 1 year and 6 months na yung motor ninyo, so kung hindi na kaya sa minor at talagang hindi nyo mapaandar yung motor ninyo, possible na yung regulator ninyo guys is palitin na no. Yung regulator guys, yun yung parang pinaka motherboard or power ng motor natin no. So kumbaga sa kuryente sa bahay guys, parang siya yung kumbaga yung parang switch and on, yung parang power ng kuryente, yun nga yung regulator. And syempre yung fuse, yan, kapag naka-isang taon na yung motor niyo, magpalit na kayo ng motor niyo, fuse. And yun nga yung regulator. Tapos ano pa ba? Pa-check nyo yung wirings niyo guys, kasi baka mamaya nadali na no, yung wire niyo, baka may mga naputol na wirings no. So yun guys, dito sa mga pindutan guys, wala pa naman akong napapalitan dyan. And meron tayo sa Yellow Basket yung speedometer. Kung gusto nyo, swak yan sa Honda Beat FI tsaka sa motor natin guys. Marirecommend ko sa inyo guys na kung naghahanap kayo ng speedometer no. Yung horn guys, pinalitan na natin, upgrade natin, kasi nung nabili ko to sa kasa guys, napakahina ng businan niya no. So kung mga malalaking truck yung kasabayan natin, hindi tayo maririnig no. So ano siya, risky no. So nagpalit ako ng busina, yung busina ng Jeep. Ayan, so apit naman yan sa motor natin. So sa panggilid guys, gawin nyo lang ding standard yung panggilid ninyo, yung fly ball, spring, yan ganyan. Kung gusto nyo magpalit ng panggilid guys, ibalik nyo lang ulit sa standard. Huwag kayong magdagdag or magbawas ng grams sa bola ninyo guys. So hindi siya recommend guys, kailangan standard lang, kasi si Icon guys, grabe, para siyang 125, ang lakas ng hatak niya guys. Yes, kaya kung gusto niyo magpalit ng panggilid, ibalik nyo lang ulit sa standard. So fit naman yung Honda Beat FI at saka Honda Beat version 1 no. So kung hindi niyo na mapagana to guys, halimbawa di ba itong push start,
Guys, natatanggal yan. Pwede nyo tanggalin yan and sprayan nyo lang ng BS1 guys kasi baka maalikabok na guys kaya hindi gumagana kapag ka pinupush start ninyo yung inyong motor. So yan, natatanggal yan. Pwede nyo spray para bumalik ulit sa normal yung mawala yung mga alikabok no. So itong motor na to, isa pa sa issue nito yung throttle cable niya guys. So guys, in-aware ko kayo na mag-order kayo ng throttle cable ng motor natin kasi once na masiraan kayo kung nasan man kayo, may hirapan kayong makahanap ng throttle cable sa mga shop. Kaya mas maganda meron kayong extrang throttle cable kasi mahirap mahanap yung throttle cable niyan. And ang maganda guys, nasa yellow basket ko and pwede kayong mag check out diyan sa yellow basket para just in case may mga rides kayo, hindi kayo mahihirapan na maghanap ng throttle cable at meron kayong extra. And syempre yung belt guys, yung belt niya is Honda Beat FI. So meron din akong genuine na Honda Beat na icon na belt nito, nasa aking yellow basket lang guys. So mag check out lang kayo guys. So kung cover, ayan, kung gusto niyo magano ng cover guys, ayan, nasa yellow basket ko na lahat guys. So lahat ng mga parts and accessories nito, yung Bendix niya, napakalaga ng Bendix kasi yung Bendix nasa panggilid siya no. So kung masira yung Bendix, hindi niyo mapapagana yung push start. So meron ako niyan sa yellow basket na fit lahat sa motor natin. So yun guys, hindi ko na pahabain guys. So nasa yellow basket ko naman lahat guys. So halos lahat naman ng followers ko nakakapag-check out. And nakikita ko naman sa aking commission guys na talagang support kayo sa videos ko. And yun, maraming salamat mga ka-icon and see you on my next vlog.